Yun po mga katoto, dumating po pala ako dito sa Canada ng 2018 ng May. At galing po ako sa Pilipinas, naging trabaho ko doon ay isang sa baboy. Naging technician po ako doon sa may piggery sa Pilipinas, sa may Kapas Tarlac. So ang company po ay Pilmico. At yun po yung gamit ko mga katoto na experience papunta dito sa Canada. So, yun o, malalaki na yung pipino. Pwede nang harvestin to. Diba? Meron din dito mga pipino. So, may bunga sila. 3 na. 4. 5. Yun, mas malaki yun. 5. So, yun o, may mga bulaklak din yung mga kalabasa. Diba? Anong ko to? Meron din dito isang kalabasa o. Malaki na din, oh. Di ba? Nakakatuwa. Di ba? Lumaki na siya. Meron pa rin isa dito. Oh, lumalaki. Oh, ewan ko kung matutuloy pa ito. Pero ito alam ko matutuloy ito. Di ba? So itong mga raspberry, may mga bunga din. Ayan, oh. Oh, di ba? Nakakatuwa, no, mga katoto. Yung mga pagka may tinanim ka talaga may aanihin. Meron din mga katoto itong strawberry ko, meron din silang bunga. So ito papakita ko sa inyo. O di ba? Dalawa. Ito pa oh. Meron pa dito. Tignan. Di ba? So marami-rami na din pala sila. So naka-harvest na ako dito nung minsan. Ayan. Diba? Ito din merong bunga. So, isa. Yung sira. Ito din merong bunga. Pwede rin itong kainin. Diba? Pagka may itinanim, may aanihin. So, nakailang harvest na ako dito sa may strawberry namin. Mga tatlong beses na yata. Tapos itong bulaklak ng kalabasa mga 3 beses din. Pero yung bunga wala pa kaming nakuha dito. Yun pa lang, 2. Tapos yung cucumber, meron na din na kami na harvest dito, mga 3 piraso. Itong kasi kung natatandaan nyo mga katoto, wala akong masyadong tanim ngayon kasi yung greenhouse ko dati nung bago yung patapos na yung winter, so nag-ano na siya, nagsasummer na, bumagsak yung greenhouse ko, kaya ito lang yung natira. Yan lang yung mga naitanim ko na direkta sa lupa. Hindi ko na naitanim yung mga iba kasi namatay. O yan, ito din may bunga na din tong bell pepper. 4. Diba? Kung nakita nyo, 4 dito yung may yung raspberry. Ayan o. Diba? May mga raspberry tayo dito na pwedeng kainin. Ayan o. Diba? Sarap itong raspberry na to. Alam si Commander ayaw niya. Dito mga katoto, so dito sa garage namin nilinisan namin nung minsan yung nakaraang araw. Ayan, kung makikita nyo. So dito tayo, kung makikita nyo mga katoto, malinis. Tinanggal namin yung mga ibang mga nakaano dyan. So ayan, kung nakikita nyo medyo malinis siya ng konting-konti lang naman. Kasi mga katoto, si-celebrate namin yung birthday ko, yung late celebration ng birthday ko sa Sabado, sa August 17. So ang mangyayari, dito kami maghahanda. Dito na kami maglalagay ng handa. So dito
Yung mga handa para hindi na masyadong madumi doon sa loob ng bahay. So, yun. Magpapasalamat po pala ako sa inyo mga katoto sa patuloy niyong panonood at pagsubaybay sa aming YouTube video na ina-upload namin. At maraming salamat din po sa mga subscriber na nananatili sa amin at sa mga yung patuloy na pagsubaybay sa amin. May nagtanong sa akin mga katoto kung ano daw yung trabaho ko dito sa Canada. So, yun, gusto kong i-share sa inyo kung ano po yung naging trabaho ko dito sa Canada at kung ano yung first na work ko dito sa Canada. I-share ko po sa inyo yung naging trabaho ko dito sa Canada. So, yun po mga katoto. Kung bago ka pa lang sa channel namin, RPTV, so please subscribe. Click na rin yung notification bell para ma-notify pa po kayo sa mga susunod naming mga video. So yun mga katoto, kumusta po ang lahat? Gusto ko lang po sana sagutin yung katanungan ng isang nag-comment sa aming video na nagtatanong po kung ano daw po yung trabaho ko dito sa Canada. So gusto ko pong sagutin yon. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po naging trabaho ko sa Canada, mga naging trabaho ko dito sa Canada, at kung paano po yung naging journey ko dito sa Canada. So yun mga katoto, gusto ko lang po sana pasalamatan muna bago ko sabihin yung naging trabaho ko, yung mga bumati sa akin sa aking kaarawan, sa aking birthday. Maraming salamat po sa inyo mga katoto. At sana hindi po kayo magsawang magbati sa akin sa aking birthday. So yun mga katoto, shoutout din po sa aking mga subscriber ng RPTV at shoutout din po kay Noel Inspire. Siya po yung nagtatanong kung ano po yung naging trabaho ko dito sa Canada. At shoutout din po kay Marwin Tamayo and shoutout din po kay Ana Vias Series of Life Event. So yun mga katoto, shoutout po sa inyo. At kung gusto po nyo magpa-shoutout, please comment down below para i-shoutout po namin kayo. Sinumulan ko na po yung pag-share ko ng aking trabaho dito sa Canada. Ano bang naging trabaho ko dito sa Canada? Yun po mga katoto, dumating po pala ako dito sa Canada ng 2018 ng May. At galing po ako sa Pilipinas. Naging trabaho ko doon ay isang sa baboy. Naging technician po ako doon sa may piggery sa Pilipinas, sa may Kapas Tarlac. So ang company po ay Pilmico. At yun po yung gamit ko mga katoto na experience papunta dito sa Canada. So ang naging trabaho ko din po dito sa Canada, isa din po siyang farm na pig farm. So malaki pong farm dito sa Canada. Kilala pong farm dito sa Canada ang Maple Leaf Agri-Food Farm mga katoto. Yun po yung nag-sponsor sa akin sa Pilipinas at hinire po ako papunta dito sa Canada. At ang naging agency ko po ay ang Staff House International Resources Agency o yung Staff House Agency mga katoto. So yun mga katoto, legit po yan na agency, walang placement fee, wala po akong binayaran dyan. Ang ganda po ng agency na yan, recommended po talaga. So yun po mga katoto, nung dumating po ako dito sa Canada 2018, ang naging trabaho ko po ay sa barn. Sa technician po ako, animal care technician po ang tawag sa amin dito sa Canada. Ang ginagawa po namin ay yung usually na ginagawa sa farm na nagpapakain, nagbabakuna, nag-inject, nagagamot, nagpapaanak, yan, po lahat namin. Po. So sa Maple Leaf po mga katoto, nakapagtrabaho po ako doon ng una, naging more than 2 years. Tapos, nung nag-asawa po ako mga katoto, tapos nangailangan po ng papel ang asawa ko at nakahanap po siya ng trabaho sa ibang company which is farm din ang nagbigay ng LMI sa kanya. So, ang naging nangyari po sa akin mga katoto, syempre, gagrab na namin yon kasi kailangan ni Commander na magkaroon ng papel dito sa Canada. So, nakapag-apply siya doon. Tapos, binigyan siya ng papel.
Tapos, ang kasunduan mga katoto, hindi siya pwede mag-apply doon nang hindi ako kasama. At hindi din pwedeng magtrabaho doon yung si Commander, yung asawa ko, na nagtatrabaho pa ako sa isang farm kasi biosecurity mga katoto. So, nangyari, napilitan po ako na mag-resign sa may company na pinagtatrabahohan ko, which is ang Maple Leaf. Tapos, so yun mga katoto, yung naging sahod ko sa Maple Leaf mga katoto, so medyo above minimum na po siya kasi naging 2 years na po ako. So, ang naging po mga katoto, lumipat po ako doon sa may company na yon, sa ibang farm. So, ang Maple Leaf po pala mga katoto is big company siya. Ang ang pinagtrabahoan po ni Commander ay siya, private company. Farm siya na nagmamay-ari, isang tao lang po mga katoto. So, nag-apply po ako doon at nag-apply din si Commander. So, doon po kami lumipat. Pero barn pa rin po siya, farm pa rin. So, hindi po ako nanibago sa trabaho ko. Kaya medyo galamay ko na ang trabaho sa may farm, sa may babuyan. Yun mga katoto, na-hire po ako doon sa company na yon, sa may private company, as a supervisor. So, yung sahod ko po doon, mas malaki po ang sahod ko doon kaysa sa sahod ko dito sa may Maple Leaf. So, medyo malaki po doon, mas maganda yung yung sahod ko doon. At the same time, si Commander, nagkaroon po siya ng papel. Tapos, nag-stay po kami doon ng medyo mahaba din na panahon, na dahil pinaprocess po namin yung papel ni Commander noon, ina-apply po namin siya sa pagka-PR. So, yun mga katoto, nagtiis din si Commander doon sa pagtrabaho. Kaming dalawa, nagtatrabaho kami. Nagtiis siya sa amoy, nagtiis siya sa bigat ng trabaho kasi at that time mga katoto, talagang mahirap magtrabaho doon kasi pisikalan mga katoto. At yun, nagtiis talaga si Commander at talagang sakripisyo ang naging nangyari sa amin. Si Commander halos maiyak-iyak na sa hirap noon dahil may nararamdaman pa siya, may sakit po siya noon na naoperahan po kasi si Commander mga katoto. Kaya yun, so nagsabay-sabay, medyo nahirapan si Commander, kaya medyo yung struggle namin doon mabigat po talaga. At thanks God na nalampasan po namin yung pagsubok na yun, at nung unti-unti nang nagkakaroon ng linaw yung papel namin. So yun mga katoto, nagkaroon po siya ng papel, nagkaroon po siya ng open work permit na nung naaprobahan na yung pag-apply namin ng open work permit kay Commander. At may chance na lumipat na siya sa ibang trabaho para hindi na siya mahirapan. So yun, lumipat siya bilang isang healthcare aide sa may St. Rose naman yun mga katoto. Tapos ako, nagtatrabaho pa rin po ako sa may barn. So, 1 taon po ako nagtrabaho doon sa may barn after ng si Commander umalis siya. So, ayun mga katoto, nung time na yon, so magkalayo na naman kami ni Commander. Sakripisyo na naman ng 6 months, magkalayo. Ang ginagawa ko po noon mga katoto, siyempre pauwi-uwi sa kanya, sa bahay. Tapos, nagkikita kami. So, yung layo po namin, halos 1.5 oras po ang biyahe ng pagitan namin mga katoto. Malayo po siya. As in, para kaming LDR nun. So, yun, tiis, naging nagtiis kami sa sitwasyon namin na yon. At nagtiwala po kami sa proseso na ibinibigay sa amin ni God. So, yun mga katoto. Yun pala, si Commander nung lumipat siya, so nag-aaral na po siya na ngayon. Nag-aaral na po siya noong that time. Nag-aaral po siya ng accounting. So, yun. 11 months na ipasa po ni Commander yung accounting niya, yung pag-aaral niya. At lumipat po siya dito sa Dauphin. So, nakapagtrabaho po siya dito as accounting. So, yun po mga katoto. Ako din po, nung medyo matagal na po ako doon, lumipat po ako ulit sa may
Maple Leaf kasi ang reason naman po dahil umalis po ako sa Maple Leaf dahil kay Commander. So nung wala na po si Commander dun sa may company na pinagtrabahuhan namin, bumalik na po ako ulit sa may Maple Leaf. Yun mga katoto. So yung sahod ko noon na iniwan, so tumaas din siya. Tumaas po siya ng konti dun sa dati kong sahod ng una kong sahod sa Maple Leaf. So, yun po mga katoto, medyo mahirap din po ang transition ng aking trabaho kasi hindi po sa workload, sa may trabaho mismo, pero yung pong pag-travel ko araw-araw, yun po yung naging mahirap sa akin kasi medyo malayo po yung mga tina-travel ko araw-araw. Kaya yung kotse na si Tochi noon, nabugbog talaga ng sobra. Kaya nagkaroon siya ng tumutulo dun sa may baba niya. So, yun po mga katoto. Ngayon, isang taon na naman po ako nakapagtrabaho sa Maple Leaf. Tapos, yun, meron po kaming kailangan na asikasuhin. Tapos, yun, napagdesisyonan na po namin na umalis na po sa Maple Leaf nag-resign po ako doon kasi mayroon po kaming matinding rason kung bakit umalis po ako sa Maple Leaf. Pero reasonable naman po yung pag-alis ko mga katoto kasi kailangan kong umalis sa Maple Leaf. So yun po mga katoto, nung time na yon nag-apply po ako dito sa PCH, so Dopin Personal Care Home as healthcare aid mga katoto. So yun po mga katoto, bago po pala ako nag-apply dito sa may personal care home as a healthcare aid, meron na po akong nag-apply na po ako dati pa dito sa may personal care home as a healthcare aid as a casual. So casual na po ako noon nung nagtatrabaho pa po ako sa may Maple Leaf. So kada weekend, pagka wala akong trabaho, nagtatrabaho po ako doon. Kaya yun po mga katoto, nung time na yon na kailangan ko nang magdesisyon na mag-resign sa Maple Leaf, nag-ano na po ako, nag-full time na po ako dito sa my personal care home. Yan. So, nabigyan po ako ng ng posisyon ng EFT, yung tawagan ng EFT na yun, nagpatuloy po ako doon sa pagtatrabaho as a healthcare aid. Hanggang ngayon po mga katoto, nagtatrabaho po ako as a healthcare aid dito sa Dauphin, Manitoba, Canada. So marami pong kasama ko na po yung na-interview po namin. Minsan kung mapapanood po yan, yan po yung nakakatrabaho ko na po ngayon. Magkasawa sila, nakatrabaho ko. So marami na din po mga Pinoy na nagtatrabaho galing po Pilipinas at galing ibang bansa. So yun po mga katoto, naging trabaho ko dito sa Canada ay sa babuyan. Yan po talaga yung naging way bakit ako narito sa Canada, dahil sa may Maple Leaf. Nagpapasalamat po ako sa company na yan na binigyan po ako ng privilege na makapunta dito sa Canada. Salamat din po sa agency na nag-guide sa amin sa pag-process ng aming mga papel. Salamat din sa company na nag-hire kay Commander, na ang company po yun ay Canmark. Kaya Canmark po ang tinawag doon kasi Canadian at Denmark. So taga Denmark po yung may-ari doon, kaya Canmark. Mabuyan po yun. At yun, salamat din sa PCH na nag-hire sa akin na makalipat po ako dito sa bahay namin. Ang layo po ng bahay namin ngayon ay sa bahay namin na to hanggang sa may trabaho ko, 2 minuto lang po yung biyahe namin. Yung drive, kumbaga kung lalakarin ko 5 minutes lang. So minsan nilalakad ko, minsan nagsasakyan pa ako. Pagka hindi mainit, naglalakad. Pagka umuulan or nag-snow or mainit yung panahon, nagsasakyan po ako. Kung nanonood po kayo dito sa video na to, sana mayroon po kayong matutunan at magkaroon po kayo ng idea na kung ano po yung mga pwedeng pagtrabahuhan dito sa Canada. So, kung isa ka rin po sa mga nag-aalaga ng baboy dito dati sa Pilipinas at gusto mong mag-Canada, may chance po kayo na makarating dito. Marami pong farm na naghahanap po ng trabahador or yung nag-hire po sila galing na Pilipinas.
na dinadala po dito sa Canada. Maraming farm, marami din agency na pwede nyong pasukan, pwede nyong applyan, mga katoto. So, yun po mga katoto, marami pong mga company na pwede nyong pagtrabahuhan dito sa Canada. Huwag lang po kayong mainip, huwag po kayong sumuko na maghanap ng trabaho dito sa Canada, mga katoto. Dahil ang buhay, nagpapatuloy yan, habang may buhay, may pag-asa. Yun, maraming salamat po sa inyo mga katoto at sana may natutunan po kayo dito sa munting video ko at pag-share ko ng aking trabaho. Yun po mga katoto, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.